Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Muli, samahan ninyo ako sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pamilya at sa tunay na kahulugan ng kayamanan. Sabi nila, ang tagumpay ay may katumbas na halaga. Ngunit paano kung ang presyong kailangan mong bayaran ay ang mga taong pinakamamahal mo? Ating tunghayan ang kwento ni Daquila Monteverde, isang lalaking hari sa kanyang karera. Pero hindi na malayang unti-unti na palang gumuho ang kahariang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang sariling tahanan. Ang mabigat na pinto ng Villa Esperanza ay bumukas ng walang tunog, isang senyales ng karangyaan at teknolohiya. Ngunit para kay Daquila Monteverde, ang katahimikang sumalubong sa kanya ay hindi normal. Iyon ang unang bumagabag sa kanyang isipan. Kararating lang niya mula sa isang matagumpay na business trip sa Singapore. Isang multimilyong kontrata ang muli niyang naiuwi para sa Monteverde Global Holdings. Dapat sana ay may sasalubong sa kanyang mainit na yakap mula sa asawang si Amihan at maliliksing mga halik mula sa kanilang dalawang anak, sina Mayari at Alapaap. Iyon ang laging nasa isip niya sa tuwing pauwi siya. Iyon ang gantimpala niya. Ami, mga anak, Papa's home. Ang boses niyang malakas at puno ng awtoridad na laging nagpapayanig sa mga board meeting ay tila nilamon ng malawak na foyer. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang kanyang narinig. Kumunot ang noo ni Daquila. Ang mga ilaw ay madilim, maliban sa isang maliit na lamp sa gilid. Hindi ganito ang Villa Esperanza. Ang kanilang tahanan ay laging maliwanag, laging puno ng buhay. Amihan, tawag niyang muli, habang inilalapag ang kanyang leather briefcase sa sahig. Isang pakiramdam ng pagkainis ang nagsimulang gumapang sa kanya. Pagod siya. Ang gusto niya lang ay magpahinga. Ngunit ang kakaibang katahimikan ng bahay ay tila isang problemang kailangan niyang solusyunan. Naglakad siya papasok. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay umaling-awngaw sa marmol na sahig. Walang amihan sa sala. Walang bakas ng mga bata sa kanilang playroom. Yaya biyaya. Isang mahinang hikbi ang narinig niya mula sa ikalawang palapag. Agad na umakyat ang kaba sa kanyang dibdib. Mabilis ang mga hakbang niya paakyat ng hagdanan, dire-diretso sa silid ng kanyang mga anak. Ang tanawing bumungad sa kanya ay isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Nakaupo sa gilid ng kama si Yaya Biyaya, ang matandang kasambahay na nagsilbi na sa pamilya niya mula pa noong bata siya. Umiiyak ito habang paulit-ulit na pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng kanyang bunsong anak, si Alapaap. Nakahiga ang 6 na taong gulang na bata sa kama, balot ng makapal na kumot, ngunit kitang-kita sa namumumula nitong mukha at mabibigat na paghinga na nilalagnat ito ng mataas. Yaya, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Daquila. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa pagiging iritado tungo sa pagiging puno ng pangamba. Nag-angat ng tingin si Yaya Biyaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Sir Daquila, buti na lang po dumating na kayo. Kanina pa po mataas ang lagnat ni Alapaap. Hinawakan ni Daquila ang noo ng anak. Nag-aapoy ito sa init. Isang alon ng galit at pag-aalala ang sabay na bumuhos sa kanya. Nasaan ang mami ninyo? Nasaan si Amihan? Bakit hindi niya dinala sa ospital si Alapaap? Yumuko si Yaya Biyaya at mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Sir, 2 araw na po siyang wala. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Daquila ang mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin na 2 araw na siyang wala? Umalis po siya, sir, nung 1 araw pa. Akala ko po alam ninyo. Humihikbing sagot ng matanda. Hindi makapaniwala si Daquila.
Paanong aalis si amihan nang hindi nagpapaalam? At iiwan ang mga anak, lalo na't may sakit si Alapaap? Hinanap ng kanyang mga mata ang panganay na si Mayari. Nakita niya ang 10 taong gulang na anak na nakaupo sa isang sulok ng silid, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga matay nakatitig sa kawalan. Ang bata ay tahimik na tahimik sa paraang nakakakilabot. Mayari, anak. Lumuhod si Dakila sa harap nito. Anong nangyari? Nasaan si Mommy? Dahan-dahang umiling si Mayari, ngunit hindi ito nagsalita. Sa mga mata nito, nakita ni Dakila ang isang bagay na mas malalim pa sa lungkot. Nakita niya ang takot. Isang nakakabininging galit ang biglang pumuno sa buong pagkatao ni Dakila. Ang pagod mula sa biyahe, ang pag-aalala sa anak na may sakit, at ngayon, ang balita ng pag-alis ni amihan. Lahat ay nagsama-sama. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang iwan ang sarili niyang mga anak? Tumayo siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Inilibot niya ang kanyang paningin sa malaking silid, sa mga mamahaling laruan na nakakalat, sa malawak na bintanang tanawang hardin. Lahat ng ito, ibinigay niya ang lahat sa kanila. Isang buhay na marangya, isang tahanan na parang palasyo. Ano pa ang kulang? Ang lahat ng tagumpay na ipinagmamalaki niya, ilang oras lang ang nakalipas, ay biglang nawalan ng halaga. Ang milyon-milyong kontrata ay naging basura sa harap ng nag-aapoy na lagnat ng kanyang anak at ng nakakabinging katahimikan ng kanyang panganay. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na puno ng sakit, pagtataka, at sumisidhing galit. Binalot ng nakakayanig na katahimikan ang buong Villa Esperanza. Isang katahimikang winasak lamang ng isang malakas at desperadong sigaw mula sa hari ng tahanang ito. Nasaan si amihan? Ang sigaw ni Dakila ay nanatili sa hangin. Isang testamento ng kanyang biglaang pagguho. Ngunit ang nag-aapoy na lagnat ni Alapaap ay mas malakas kaysa sa kanyang galit. Sa isang iglap, ang CEO na sanay mag-utos ay naging isang amang natataranta. Yaya, ihanda mo ang kotse. Dadalhin natin siya sa ospital. Ngayon na, utos niya. Ang boses ay matigas, ngunit may panginginig. Binuhat niya ang kanyang anak. Ang gaan ni Alapaap sa kanyang mga bisig ay tila sampal sa kanya, isang paalala kung gaano siya naging abala para hindi mapansin ang unti-unting paghina nito. Habang nasa biyahe patungong sa ospital, ang isipan ni Dakila ay isang magulong bagyo. Saan nagpunta si amihan? Bakit siya umalis? Bakit niya iiwan ang mga anak nila ng ganito? Bawat tanong ay walang sagot. At bawat sagot na nabubuo sa isip niya ay mas masakit kaysa sa naun. Pag-abandona, pagtataksil, iyon ang mga salitang umiikot sa kanyang utak. Pagdating sa emergency room ng pinakamalapit na pribadong ospital, mabilis na inasikaso si Alapaap. Habang sinusuri ng mga doktor ang bata, si Dakila ay naiwan sa labas, kasama si Mayari na tahimik pa ring nakakapit sa kanyang kamay. Ang tanging kailangan niyang gawin ngayon ay ang magbayad ng deposito. Isang simpleng bagay para sa isang bilyonaryo. Inilabas niya ang kanyang black card, ang mismong card na ginamit niya para sa mga mamahaling hapunan at first class na flight. Ngunit nang iswipe ito ng staff sa counter, bumalik ito na may kasamang pagkunot ng noo. "I'm sorry, sir. Declined po," sabi ng babae, halatang naiilang. "Anong declined? That's impossible. Try it again." May pagkayabang na sabi ni Dakila. Sinubukan muli ng babae. Ganoon pa rin ang resulta. Inilabas ni Dakila ang isa pang card mula sa parehong joint account. Declined. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. May mali. Mayroong napakalaking mali. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono
at binuksan ang banking app. Ang mga numero na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at seguridad ay bumungad sa kanya na parang isang masamang biro. Balance P0.00. Paulit-ulit niyang ni-refresh ang screen, umaasang isang system glitch lang ito. Ngunit ang zero ay nanatili, isang malaking bilog na tila humihigop sa lahat ng kanyang lakas. Nilimas ang kanilang joint savings account, ang account kung saan nakalagay ang malaking bahagi ng kanilang liquid na yaman ay nilimas. Napatingin siya sa kawalan, hindi makapaniwala. Hindi ito simpleng pag-alis. Ito ay isang planadong pag-atake. Ninakawan siya ng sarili niyang asawa. Matapos gamitin ang kanyang personal na credit card na hiwalay sa kanilang joint account para mabayaran ng ospital, umuwi si Dakila na tila isang naglalakad na patay. Iniwan niya si Yaya Biyaya para magbantay kay Alapaap na na-admit na. Pagdating sa Villa Esperanza, ang dating palasyo ay tila naging isang malaking puntod. Ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Sinalubong siya ni Mayari na may dalang isang sobre, isang formal na business envelope na may logo ng isang hindi pamilyar na law firm. "May naghatid po kanina, Papa," mahinang sabi ng bata. Kinuha ni Dakila ang sobre. Ang bigat nito ay kakaiba. Nang buksan niya ito, ang mga papel sa loob ay tila yelo sa kanyang mga kamay. Sa unang pahina, nakasulat sa malalaking titik, "Petition for legal separation and divorce." Binasa niya ang mga sumunod na pahina. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat pangungusap ay isang akusasyon. Nakalista doon ang lahat ng kanyang pagkukulang, ngunit binaluktot at pinalaki para magmukhang mga krimen. Ang mga business trip niya ay tinawag na pag-abandona sa pamilya. Ang mga gabing ginugol niya sa opisina ay naging sinasadyang kapabayaan. Ang mga nasirang pangako at nakalimutang anibersaryo ay inilarawan bilang paulit-ulit na emotional abuse. Ito ay isang obra maestra ng paninira. Ginagamit ang mga piraso ng kanilang nakaraan para ipinta siya bilang isang halimaw. Ang amihan na nagsulat nito o nagpasulat nito ay hindi ang amihan na pinakasalan niya. Ito ay isang estrangherang malamig at kalkulado. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Hinablot niya ang kanyang telepono at paulit-ulit na tinawagan ang numero ni amihan. Bawat tawag ay dumidiretso sa voicemail. "Amihan, sumagot ka. Sagutin mo ang tawag ko, damn it!" Sigaw niya sa telepono, kahit alam niyang walang nakakarinig. Sa bawat pagkabigo, mas lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Sa huling pagtawag, sa sobrang panggigigil at kawalan ng magawa, ibinalibag niya ang kanyang mamahaling smartphone sa pader na gawa sa Italian marble. Nagkalat ang mga piraso ng basag na screen sa sahig, isang perpektong salamin ng kanyang nawasak na buhay. Napaupo siya sa sahig, napasabunot sa sariling buhok. Pera, kaso, pagkakanulo. Lahat ay bumabagsak sa kanya ng sabay-sabay. Maya-maya, sa gitna ng katahimikan, tumunog ang kanyang pangalawang telepono. Ang simpleng phone na ginagamit niya para sa mga personal na tawag. Isang hindi rehistradong numero ang nasa screen. Nag-aatubili man, sinagot niya ito. "Hello? Mr. Dakila Monteverde?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Malamig, professional, walang emosyon. "Sino to?" Iritadong tanong ni Dakila. "Ako si Attorney Salcedo." Pagpapakilala ng lalaki. "Ako ang abogadong kumakatawan sa asawa ninyo, si Mrs. Amihan Monteverde. Ipinagpapalagay kong natanggap niyo na ang aming sulat." Napatayo si Dakila. Ang kanyang panga ay nagtiim. Nasaan siya? Anong ginawa ninyo sa kanya? Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa abogado. Isang tawang lalong nagpaapoy sa kanyang galit. "Hinay-hinay lang, Mr. Monteverde. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, sasagutin na lang iyan
ng inyong magiging abogado. May idinagdag pa ang lalaki. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Magkita na lang tayo sa korte. At ibinaba na nito ang tawag. Naiwan si Dakila na hawak ang telepono, nakatitig sa pader. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa isang asawang umalis. Ngayon, opisyal na. Ito ay isang digmaan. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Dakila Monteverde ay nasa panig ng mga talunan. Ang family court ay isang lugar na banyaga para kay Dakila Monteverde. Sanay siya sa mga boardroom na amoy mamahaling katad at kapangyarihan, kung saan ang bawat salita niya ay batas. Ngunit dito, sa loob ng malamig at formal na hukuman, siya ay isa lamang ordinaryong tao, isang pangalan sa isang docket na puno ng mga nasirang pamilya. Pumasok siya kasama ang kanyang abogado, isang matabang lalaki na tila pagod na sa buhay. Sinubukan ni Dakila na manatiling tuwid ang tayo, na isuot ang maskara ng isang CEO na hindi natitinag. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol sa isang digmaan. Hinanap ng kanyang mga mata si Amihan. At nakita niya ito. Natigilan siya. Ang babaeng nakaupo sa kabilang panig ng silid ay hindi ang Amihan na umiiyak sa kanyang mga bisig o ang Amihan na pagod mula sa pag-aalaga sa mga bata. Ang babaeng naroon ay nakabihis ng elegante sa isang kulay krema na power suit. Perpekto ang kanyang ayos, ang kanyang buhok ay nakaayos nang walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Maganda siya, nakakasilaw, ngunit ang kanyang mga mata, walang buhay, malamig, tila nakatingin sa isang bagay na hindi nakikita ng iba. Isang bagay na malayo sa silid na yon. At sa tabi nito, nakaupo ng may kumpiyansa ay isang lalaking kilalang-kilala ni Dakila. Si Gahom Alquiza, isang mas batang kakumpetensya sa negosyo, kilala sa kanyang agresibong mga pamamaraan. Ano ang ginagawa niya rito? Bakit siya ang nasa tabi ni Amihan? 1,000 tanong ang namuo sa isip ni Dakila. Ngunit bago pa man niya masagot ang isa sa mga yon, nagsalita na ang hukom. Nagsimula ang pagdinig. Nagsalita ang abogado ni Amihan, si Attorney Salcedo, sa isang boses na kalmado at mapanghikayat. Inilatag niya ang kaso ng kanyang kliyente. Inilalarawan ang isang buhay ng kalungkutan at kapabayaan sa likod ng marangyang pinto ng Villa Esperanza. Pagkatapos, tinawag si Amihan sa witness stand. Naglakad siya ng may dignidad na hindi pa nakikita ni Dakila sa kanya noon. Umupo siya at sa ilalim ng pagtatanong ng kanyang abogado, nagsimula siyang magsalita. Ang bawat salita niya ay isang patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa ni Dakila. Hindi siya sumisigaw, hindi siya umiiyak. Nagsasalita siya sa isang halos monotonong boses na para bang nagbabasa lamang ng isang listahan. Ngunit ang mga detalye ang pumatay kay Dakila. Noong 7 kaarawan po ni Mayari, nangako siyang uuwi ng maaga. Panimula ni Amihan, ang tingin ay nakatuon sa hukom. Naghanda po kami. Nagluto ako ng paborito niyang pagkain. Naghintay po kami hanggang hating gabi. Hindi po siya dumating. Isang text message lang po ang natanggap ko. May emergency meeting. Narinig ko pong umiiyak ang anak ko hanggang sa makatulog siya. Gusto ni Dakila sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang emergency meeting na yon ay para isalba ang isang deal na magbabayad para sa mamahaling eskwelahan ni Mayari. Nagpatuloy si Amihan. May mga gabi pong isinusugod ko si Alapaap sa ospital dahil sa hika. Mag-isa lang po ako. Tinatawagan ko po siya, pero laging nasa voicemail. Sasabihin niya kinabukasan, "Sorry, I was busy." Bawat salita ay isang katotohanang binaluktot. Totoong abala siya, ngunit ginagawa niya iyon para sa kanila, para sa pamilya nila. Ngunit sa malamig na liwanag ng korte,
Ang kanyang mga sakripisyo ay nagmukhang purong pagwawalang bahala. Ang kanyang pagiging provider ay ipininta bilang pagiging isang absent na ama. Ang kanyang pagiging ambisyoso ay naging isang sandata laban sa kanya. Pinanood ni Dakila ang hukom, isang babaeng nasa katanghalian nangi na ang edad. Nakikita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito, mula sa pagiging neutral tungo sa simpatiya. Simpatiya para kay amihan. Sa unang pagkakataon, sa kanyang matagumpay na buhay, naramdaman ni Dakila ang hiya. Ang kahihiyan na maihayag ang kanyang mga personal na pagkukulang sa harap ng maraming tao. Naramdaman niya ang galit, isang nag-aalab na galit para sa babaeng sumisira sa kanya gamit ang mga piraso ng kanilang pinagsamahan. At higit sa lahat, naramdaman niya ang kawalan ng pag-asa. Natapos ang pagdinig, naglabas ng pansamantalang desisyon ang hukom. Dahil sa mga testimonya at sa kasalukuyang kalagayan ng mga bata, ang pansamantalang pangangalaga ay ipinagkakaloob sa ina, si Ginamihan Monteverde, deklara ng hukom. Ipinag-uutos din ng korte ang pag-freeze sa lahat ng joint assets ng mag-asawa habang dinidinig ang kaso. Gumuho ang mundo ni Dakila. Hindi lang ang kanyang mga anak ang pansamantalang kinuha sa kanya, kundi pati na rin ang kapangyarihang dulot ng kanyang pera. Tumingin siya sa kanyang abogado na nagkibit-balikat lang, isang kilos ng pagkatalo. Habang naglalakad sila palabas ng silid, nagtama ang landas nila at ng grupo ni na Amihan. Hindi siya tiningnan ni Amihan, ngunit si Gahom Alquiza na nasa likod nito ay bahagyang bumagal. Nang mapantayan niya si Dakila, bumulong ito, sapat lang para marinig niya. Simula pa lang ito. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Gahom bago ito nagpatuloy sa paglakad. Naiwan si Dakila na nakatayo sa gitna ng hallway, hindi makagalaw. Ang lamig ng sahig ay gumapang sa kanyang mga paa. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi ito isang simpleng kaso ng diborsyo. Ito ay isang demolisyon. At siya ang target. Walang direksyon. Iyon ang salitang bumalot sa pagkatao ni Dakila habang minamaneho niya ang kanyang luxury sedan palayo sa City Hall. Ang bawat gusali, bawat kotseng nagdaraan ay tila isang paalala ng mundong minsan niyang pinagharian. Isang mundong ngayon ay tila ayaw na sa kanya. Hindi niya kayang umuwi sa Villa Esperanza. Ang bawat sulok doon ay sisigaw lamang ng kanyang pagkatalo. Hindi rin siya makapunta sa opisina. Ang pagiging CEO ay tila isang kasinungalingan ngayon na hindi niya maprotektahan kahit ang sarili niyang pamilya. Isang lugar na lang ang naiisip niya. Isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan, hindi dahil sa abala siya, kundi dahil ito'y isang paalala ng buhay na kanyang tinalikuran. Ipinark ni Dakila ang kanyang kotse sa harap ng isang maliit. Simpleng bahay sa isang tahimik na subdibisyon na malayo sa ingay ng Maharlika. Ang bahay ay luma na, ngunit malinis. May mga halaman sa paso na nakahilera sa bintana at isang lumang tumba-tumba sa beranda. Ito ang bahay ng kanyang ama, si Lolo Gunita. Pagbaba niya ng sasakyan, nadatnan niya ang kanyang ama na nagdidilig ng mga halaman. Suot ang isang lumang sando at pantalon. Hindi ito nagulat na makita siya. Tumingin lang ito sa kanya, isang tingin na puno ng pag-unawa na para bang matagal na nitong hinihintay ang pagdating na ito. "Magkape ka muna, anak," sabi ni Lolo Gunita. Ang boses ay mahinahon. Bago pumasok sa loob, sumunod si Dakila. Sa loob, ang amoy ay pamilyar. Amoy ng lumang kahoy at bagong lutong kape. Naupo siya sa isang silyang yantok sa maliit na sala. Ang layo nito sa karangyaan ng kanyang sariling tahanan. Dito, ang mga kasangkapan ay luma, ngunit matibay. Ang mga palamuti ay hindi mga mamahaling pinta, kundi mga litratong naka-frame sa ibabaw ng isang aparador. "Sinira niya ako, Tay." Nagsimulang magsalita si Dakila. Ang boses ay basag. "Lahat ng pinaghirapan ko, sinisira niya. Sa harap ng hukom, ginawa niya akong isang halimaw.
Inilabas niya ang lahat ng kanyang galit at sama ng loob tungkol sa pera, sa mga kasinungalingan, sa presensya ni Gahom Alquiza. Nakikinig lang si Lolo Gunita habang inilalapag ang 2 tasa ng kape sa mesa. Hindi siya sumasabad. Hinayaan niya lang na ilabas ng kanyang anak ang lahat ng bigat na dinadala nito. Nang matapos si Dakila, hindi siya sinagot ng kanyang ama. Sa halip, tumayo ito at lumapit sa aparador na puno ng mga litrato. Kumuha ito ng isang luma at kupas ng larawan. Natatandaan mo ba ito? Tanong ni Lolo Gunita. Ipinapakita ang litrato ng isang batang dakila na nakaupo sa balikat ng isang mas batang gunita. Kaarawan mo noon. Sabi mo sa akin, Tay, paglaki ko hindi ako magiging katulad ni Lolo. Uuwi ako palagi para sa pamilya ko. Ang lolo ni Dakila, ang ama ni Gunita, ay isa ring negosyante. Isang lalaking matagumpay, ngunit laging wala. Natigilan si Dakila. Ang alaala ay biglang bumalik. Malinaw na parang kahapon lang. Tanda ko po. Ang sabi mo, ang pamilya ang magiging pinakamahalaga sa lahat. Mahinang pagpapatuloy ni Lolo Gunita, ibinabalik ang litrato sa aparador. Hindi siya naninermon. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Anak, hindi ko sinasabing tama ang ginawa ni Amihan. Pero minsan, ang mga tao ay gumagawa ng mga desperadong bagay kapag nararamdaman nilang sila'y nag-iisa ng matagal. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumagos sa pader ng galit na itinayo ni Dakila. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, nagsimula siyang magtanong, hindi lang kung ano ang ginawa sa kanya, kundi kung ano ang kanyang nagawa. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga litrato. May isang litrato doon mula sa kasal nila ni Amihan. Ang ngiti nito ay abot tenga. Sa tabi nito, isang litrato mula sa binyag ni Alapaap. May ngiti pa rin, ngunit may bahid na ng pagod. At ang pinakahuli, isang family picture mula sa Pasko ng nakaraang taon. Isang kuhang pilit niyang isiniksik sa kanyang schedule. Nakangiti si Amihan sa kamera, ngunit nang titigan ito ni Dakila nang mabuti ngayon, nakita niya ito. Ang kawalan. Ang mga matang nakangiti, ngunit hindi masaya. Ang kalungkutang matagal na niyang hindi nakita dahil masyado siyang abala sa pagtingin sa ibang bagay. Isang alon ng pagsisisi ang bumalot sa kanya. Mas masakit pa kaysa sa galit. Siya ang gumawa nito. Hindi man niya sinadya. Siya ang unti-unting pumatay sa liwanag sa mga mata ng kanyang asawa. Nakita ni Lolo Gunita ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Lumapit ito sa isang sulok at binuhat ang isang luma at maalikabok na kahon na gawa sa kahoy. Inilapag niya ito sa harap ni Dakila. Baka oras na para alalahanin mo kung sino ka talaga, sabi ni Lolo Gunita. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Bago ka pa naging CEO ng Monteverde Global Holdings, tinitigan ni Dakila ang kahon. Ang takip nito ay may nakaukit na pangalan niya, isang ukit na magaspang na gawa ng isang bata. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Sa loob, naroon ang mga luma niyang laruan, ang kanyang mga robot na gawa sa lata, ang kanyang mga holen, at ang isang maliit na kotseng kahoy na siya mismo ang gumawa. Ang mga anino ng kanyang nakaraan, ang mga anino ng batang nangako. Ang silid ay maliit at walang personalidad. Ang amoy ay pinaghalong disinfectant at lumang papel. Ang mga laruang plastik sa sahig ay tila walang buhay, mga palamuti lamang sa isang entabladong artipisyal. Ito ang itinakdang lugar para sa supervised visit ni Dakila sa kanyang mga anak. Isang beses sa isang linggo, isang oras lamang. Sa isang sulok, nakaupo ang isang social worker, isang babaeng may blangkong ekspresyon na may hawak na notepad. Para kay Dakila, ang bawat segundo sa loob ng silid na yon ay isang anyo ng pagpapahirap. Siya na sanay sa malawak na espasyo ng kanyang opisina at mansyon ay nakakulong ngayon sa isang kahon.
Bawat kilos niya ay inoobserbahan, bawat salita ay sinusuri. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na binibigyan ng pribilehiyong makita ang kanyang mga biktima. Kumusta ang school, Mayari? Sinubukan niyang magsimula. Ang tanong ay tunog pilit, kahit sa sarili niyang pandinig. Nagkibit balikat lang ang kanyang anak habang abala sa pagguhit sa isang piraso ng papel. Okay lang po. Si Ala Paap naman ay nakaupo sa sahig, pinaglalaruan ng isang pulang bloke. Mas mabuti na ang kanyang kalagayan, ngunit nananatili ang pagiging tahimik nito. Ang dating masiglang bata ay tila nawalan ng kislap. Sa unang 10 minuto, ang hangin ay mabigat sa awkward na katahimikan. Napagtanto ni Dakila na ang CEO sa loob niya ay walang silbi rito. Hindi niya maaaring utusan ang kanyang mga anak na maging masaya. Hindi niya maaaring bilhin ang kanilang atensyon. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama at ang kahon ng mga lumang laruan. Kailangan niyang maging ibang tao. Kailangan niyang maging ang ama na matagal na niyang ibinaon sa limot. Huminga siya ng malalim at ginawa ang isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng kanyang mga anak. Tinanggal ang kanyang mamahaling relos at inilagay sa bulsa. Alam niyo ba ang kwento ng Bakunawa? Tanong niya sa mahinang boses. Bahagyang nag-angat ng tingin si Mayari, may kaunting kuryosidad sa kanyang mga mata. Umiling ito. Ang Bakunawa, simula ni Dakila, ay isang dambuhalang ahas na nakatira sa dagat at paborito niyang kainin ang buwan. Ginamit niya ang kanyang mga kamay para gumawa ng isang malaking bilog. Kaya kapag may lunar eclipse, ang sabi ng mga ninuno natin, nilalamon ng Bakunawa ang buwan. At para itaboy siya, kailangan nating lahat gumawa ng ingay. Sinimulan niyang itap ang sahig, gumagawa ng isang mahinang ritmo. Ganyan, para matakot ang Bakunawa at ibalik niya ang buwan. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ala Paap. Ginaya nito ang pagtap ng kanyang ama. Nakita ni Dakila ang maliit na pagbabagong yon. Ipinagpatuloy niya ang kwento, dinadagdagan ng mga tunog at kilos. Unti-unti, ang pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Si Mayari ay tumigil sa pagguhit at lumapit ng kaunti. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng kanyang ama. Ang social worker sa sulok ay tila nagulat din. Nag-angat ng tingin mula sa kanyang notepad. Nawala sa isip ni Dakila ang oras. Nawala ang silid. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang 2 anak na unti-unting bumabalik ang sigla. Pagkatapos ng kwento, naglaro sila ng mga bloke. Itinayo nila ang pinakamataas na toreng kaya nila. At nang ito'y gumuho, sabay-sabay silang tumawa. Ang tunog ng tawa ng kanyang mga anak ay musika sa kanyang pandinig. Isang musikang matagal na niyang hindi naririnig. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, sa isang sandali ng panunumbalik ng pag-asa, sinubukan ni Dakila na intindihin ang kanilang buhay ngayon. Si mami ninyo, may bago ba siyang kaibigan na dumadalaw sa inyo? Tanong niya sa pinakakaswal na paraan na kaya niya habang inaayos ang mga bloke. Biglang nanigas ang katawan ni Mayari. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay naglaho na parang bula. Ang mga daliri niya, na kanina lang ay masayang naglalaro, ay humigpit sa pagkakahawak sa braso ni Dakila. Napansin ni Dakila ang biglaang pagbabago. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang kislap sa mga mata nito kanina ay biglang napalitan ng isang emosyong pamilyar sa kanya. Ang parehong takot na nakita niya sa mga mata nito noong gabing umuwi siya sa isang tahanang walang reyna. Anak, may problema ba? Umiling si Mayari. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Tumanggi itong tumingin sa kanya, sa halip ay tumitig sa sahig. Oras na po, sabi ng social worker. Ang boses nito ay pumuputol sa tensyonadong sandali. Tumayo ang babae
at lumapit para kunin ang mga bata. Hinalikan ni Dakila si Alapaap Sano. Pagkatapos, niyakap niya si Mayari ng mahigpit. Mag-iingat ka, anak. Mahal na mahal kayo ni Papa. Habang papalayo sila, kasunod ng social worker, lumingon si Mayari. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Sa isang mabilis na kilos, habang hindi nakatingin ang social worker, may ibinulong ang bata. Isang bulong na halos hindi marinig. Ngunit para kay Dakila, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Papa, natatakot po ako sa kanya. Bago pa man makapagtanong si Dakila kung sino ang tinutukoy ng anak, nagsara na ang pinto at muli siyang naiwang mag-isa sa malamig at tahimik na silid. Sa kanya. Kanino? Ang isip niya ay mabilis na nag-ugnay ng mga pangyayari. Ang takot ni Mayari, ang presensya ni Gahom Alquiza sa korte, ang bulong ni Gahom, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo sa isang larawang nakakapangilabot. Ang mga salita ni Mayari ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa buong sistema ni Dakila. Papa, natatakot po ako sa kanya. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nagmamaneho siya palayo sa visitation center. Mas malakas pa kaysa sa ingay ng trapiko ng lungsod ng Maharlika. Kanino? Kanino natatakot ang anak niya? Ang kanyang isip na sanay mag-analisa ng mga business deal at market trends ay ngayon nakatuon sa isang palaisipan na mas komplikado at mas personal. Ang takot sa mga mata ng kanyang anak ay totoo. Hindi yun gawa-gawa lang. At ang tanging bagong tao sa buhay nila na may kapangyarihan ay si Gahom Alquiza. Pag-uwi niya sa Villa Esperanza, ang katahimikan ng malaking bahay ay hindi na nagdulot ng galit, kundi ng isang nakakakilabot na pangamba. Naglakad-lakad siya, walang patutunguhan, hanggang sa mapadpad siya sa playroom ng mga bata. Ang mga laruang nakakalat ay tila mga relikya mula sa isang masayang nakaraan. Ang mga guhit ni Mayari na nakadikit sa pader ay tila nangungusap. Doon, sa isang maliit na mesang pambata, naalala niya ang tablet. May isang luma, kulay rosas na tablet si Mayari na halos hindi nito binibitawan noon. Dala-dala niya iyon kahit saan. Ito ang kanyang naging bintana sa mundo ng mga laro at cartoons. Ngunit nitong mga huling buwan bago ang lahat, napansin niyang hindi na ito gaanong ginagamit ng bata. Siguro ay nasira na. Pero nasaan na yon ngayon? Isang desperadong pag-asa ang biglang sumibol sa puso ni Dakila. Isang maliit na sinulid na maaari niyang kapitan. Mabilis siyang umakyat sa silid ni Mayari. Ang kwarto ay malinis at maayos sa paraang hindi natural, na para bang wala ng batang nakatira dito. Hinanap niya ang tablet sa lahat ng posibleng lugar, sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, sa mga drawer na puno ng mga damit na nagsisiliitan na. Wala. Nagsimula na siyang mainis sa sarili. Ano ba ang inaasahan niyang makita? Isang diary? Isang mensahe? Ngunit ang imahe ng takot sa mukha ni Mayari ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa huli, sa ilalim ng isang tumpok ng mga luma at nakalimutang manika sa isang baul, nakita niya ito. Ang kulay rosas na tablet, may basag sa isang gilid ng screen at puno ng mga gasgas. Sinubukan niyang buksan, ngunit wala itong karga. Patay. Dinala niya ito sa kanyang study. Kumuha ng iba't ibang charger, umaasang may isa na gagana. Pagkatapos ng ilang pagsubok, isang maliit na battery icon ang lumitaw sa screen. Buhay. Naghintay siya ng may pananabik na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Nang sa wakas, ay bumukas ito. Bumungad sa kanya ang isang wallpaper ng pamilya nila. Isang kuha mula sa isang bakasyon sa Palawan. Masaya sila. Nakangiti si Amihan. Ang larawan ay tila isang multo mula sa ibang buhay. Ginalugad niya ang laman ng tablet. Mga laro. Mga app para sa pagguhit. Mga litrato nila ni Alapaap
na may mga nakakatawang filter, mga ordinaryong bagay na laman ng gadget ng isang bata. Nagsimula nang mawalan ng pag-asa si Dakila. Baka nga guni-guni niya lang ang lahat. Baka mali ang pagkakaintindi niya sa sinabi ng anak. Binuksan niya ang video gallery. Karamihan ay mga maiikling clip ng mga laruan o si Alapaap na kumakanta. Ngunit may isang video file na kakaiba. Ang thumbnail nito ay madilim at malabo. Ang pangalan ng file ay isang serye lang ng mga numero. Video 1000 Seyandi 7 MP4. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya ito. Nagsimula ang video. Magalaw. Tila kinunan ng patago. Ang anggulo ay mababa, na para bang nakapatong lang sa isang bagay. Narinig niya ang boses ni Amihan, ngunit hindi ito ang kalmadong boses sa korte. Basag ito. Puno ng hikbi. Hindi ko kaya. Gahom, parang awa mo na. Narinig niyang sabi ni Amihan. At pagkatapos, isang boses ng lalaki ang sumagot. Malamig, matigas, walang awa. Ang boses ni Gahom Alquiza. Wala kang pagpipilian, Amihan. Sa video, nakita ni Dakila ang isang bahagi ng sala nila. Nakatayo si Amihan, magulo ang buhok, ang mukha ay basang-basa ng luha. Nakatalikod si Gahom sa kamera, ngunit ang kanyang postura ay puno ng pagbabanta. Gawin mo ang sinabi ko, utos ni Gahom. Limasin mo ang bank account ninyo, i-file mo ang kaso, sirain mo siya sa korte. Pero ang mga anak ko, umiiyak na pakiusap ni Amihan. Isang malupit na tawa ang narinig mula kay Gahom. Lumapit ito kay Amihan at sa unang pagkakataon, nakita ni Dakila ang mukha nito sa video. Ang mga mata nito ay puno ng galt. Ang mga anak mo ang dahilan kung bakit mo ito gagawin. Isang maling galaw, Amihan, at sisiguraduhin kong hindi mo lang ang asawa mo ang mawawalan, kundi pati na rin sila. Naiintindihan mo ba ako? Ang sumunod na eksena ay isang bagay na hinding-hindi mabubura sa isipan ni Dakila. Itinulak ni Gahom si Amihan sa sofa. Naglabas ito ng sariling telepono at may ipinakita. Hindi malinaw sa video kung ano iyon, ngunit ang reaksyon ni Amihan ay sapat na. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya. Isang tunog ng purong takot at pagkatalo. Gagawin mo, mariing sabi ni Gahom. O sisirain ko hindi lang ang asawa mo, pati na rin ang mga anak mo. Biglang nagtapos ang video. Kadiliman. Nakatitig lang si Dakila sa blangkong screen, ngunit ang mga imahe at tunog ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang utak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang hininga niya ay mabigat. Ang galit na naramdaman niya para kay Amihan sa loob ng mga linggong nagdaan ay biglang naglaho na parang bula. Ang pumalit dito ay isang damdaming mas matindi, mas primal. Isang nakakapasong galit na nakatuon hindi sa kanyang asawa, kundi kay Gahom Alquiza. Isang matinding takot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Si Amihan, hindi siya ang kontrabida, hindi siya ang traidor. Siya ay isang biktima, isang inang natrap, pinagbantaan, at pinilit gawin ang mga bagay na sumira sa kanila. Ang lahat ng nangyari, ang nawalang pera, ang kaso, ang mga kasinungalingan sa korte, lahat ay parte ng isang mas malaki at mas masamang plano. Naunawaan na niya ngayon ang takot sa mga mata ni Mayari. Ang batang nagtago sa likod ng sofa, hawak ang kanyang tablet at aksidenteng naging saksi sa pinakamadilim na sandali ng kanyang ina. Niyakap ni Dakila ang tablet na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang piraso ng teknolohiyang ito na minsan niyang kinainisan dahil sa pagka-adik ng kanyang anak dito ay ngayon naging susi sa lahat. Tumayo siya. Ang kanyang pagkatao ay nagbago. Ang CEO na nawalan ng kontrol, ang asawang pinagtaksilan, ang amang natalo, lahat sila ay naglaho. Ang natira ay isang lalaking may iisang layunin.
Hindi na ito isang laban para sa pera o para sa karangalan sa isang korte ng diborsyo. Ito ay isang laban para iligtas ang kanyang pamilya. At sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na matalo. Ang katahimikan sa study ni Dakila ay nabasag ng mabilis na pagtipa sa keyboard. Ang lalaking ilang linggo nang nalulunod sa kalungkutan at galit ay napalitan ng isang taong may malamig at kalkuladong determinasyon. Ang CEO sa kanyang pagkatao ay muling nabuhay, ngunit ang board meeting na pinaghahandaan niya ngayon ay hindi para sa negosyo. Ito ay para sa digmaan. Ang unang ginawa niya ay tawagan ng isang tao mula sa kanyang nakaraan. Isang pribadong investigador na nagngangalang Mang Cesar. Isang retiradong pulis na may utang na loob sa kanya. Matalino at higit sa lahat, diskreto. Cesar, kailangan ko ng tulong mo. Top priority. Top secret, sabi ni Dakila sa telepono. Ang boses ay mababa at apurado. Kahit ano, boss, sagot sa kabilang linya. Mabilis na isinalaysay ni Dakila ang buod ng sitwasyon. Maingat na iniiwasan ang mga emosyonal na detalye. Ipinadala niya ang video file sa isang secure na channel. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol kay Gahom Alquiza, ang kanyang mga negosyo, legal at iligal, ang kanyang mga kahinaan, at ang pinakamahalaga sa lahat, Cesar, alamin mo kung nasaan si Amian. Pagkatapos ng tawag, alam niyang hindi sapat na malaman lang ang ano. Kailangan niyang malaman ang bakit. Bakit siya? Bakit ang pamilya niya? Ang pangalang Alquiza ay may pamilyar na tunog. Isang multo mula sa isang malayong nakaraan na hindi niya matukoy. Ang sagot, alam niya, ay wala sa kanyang mga digital na file. Ito ay nasa alaala. Muli siyang nagmaneho pabalik sa bahay ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumating bilang isang talunang anak na naghahanap ng simpatya, kundi bilang isang general na naghahanap ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng laban. Tay, may itatanong po ako, sabi ni Dakila habang nakaupo sila sa beranda. Ang pamilya Alquiza, may naaalala po ba kayo sa kanila? Nakita ni Dakila ang pagbabago sa mukha ni Lolo Gunita. Isang anino ng pagsisisi at lumang sakit ang dumaan sa mga mata nito. Huminga ito ng malalim bago magsalita. Don Ricardo Alquiza. Kasosyo ko siya noon. Noong sinisimulan ko palang palakihin ang kumpanya, panimula ni Lolo Gunita. Mabait si Ricardo. Masyadong mabait para sa mundo ng negosyo. Noong panahon ng Asian Financial Crisis, kinailangan kong gumawa ng desisyon para isalba ang kumpanya. Isang desisyon na ikinalugi niya. Anong nangyari sa kanya, Tay? Nabangkarote ang pamilya niya. Ibinenta nila ang lahat. Nawala na lang sila na parang bula. Narinig ko. Hindi raw kinaya ni Ricardo ang kahihiyan. Inatake sa puso. Malungkot na kwento ng matanda. Mayroon siyang isang anak na lalaki. Bata pa noon. Galit na galit sa mundo. Ang pangalan niya, Gahom. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang bawat piraso ng palaisipan ay pumasok sa tamang lugar. Bumubuo ng isang larawan ng matagal ng pinaplanong paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagwasak kay Dakila sa parehong paraan na nawasak ang pamilya ni Gahom. Ang pagkawala ng yaman, ang pagkawala ng pamilya, ang pagkawala ng dangal. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa gulugod ni Dakila. Ang kalaban niya ay hindi isang simpleng oportunista. Ito ay isang taong ginugol ang kalahati ng kanyang buhay na naghihintay ng tamang pagkakataon para maningil. Kinagabihan, habang pinoproseso ni Dakila ang lahat ng impormasyon, tumawag si Mang Cesar. Boss, may nakuha na ako, sabi ng investigador. Si Gahom Alquiza ang nagpapatakbo ng isang high-end underground casino. Ang pangalan, El Círculo Secreto.
At base sa mga source ko, isa sa mga malaking kliyente nila nitong mga nakaraang buwan ay si Mrs. Amihan Monteverde. Doon na unawaan ni Dakila ang lahat, ang bitag. Ang kalungkutan ni Amihan ay ginawang oportunidad. Ang kanyang paghahanap ng excitement sa labas ng kanilang malamig na tahanan ay ginamit laban sa kanya. Dinala siya ni Gahom sa isang mundo ng kislap at sugal, hinayaang manalo ng malaki sa simula, hanggang sa mabaon sa isang utang na imposibleng bayaran. Ang utang na yon ang naging kadena sa kanyang leeg, ang sandatang ginamit ni Gahom para pilitin siyang sirain ang sarili niyang pamilya. Ang bigat ng sariling pagkukulang ay lalong bumaon sa puso ni Dakila. Kung naging mas mabuti lang sana siyang asawa. Kung napansin niya lang ang kalungkutan sa mga mata ni Amihan. Marahil hindi ito nangyari, ngunit walang oras para sa pagsisisi. Muling tumawag ang telepono, si Mang Cesar ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses niya ay iba. Wala na ang kalmadong tono ng isang profesional. Napalitan ito ng pagkaalarma. Boss, may problema. Anong problema, Cesar? Kinakabahang tanong ni Dakila. Ang mga tauhan ko na inutusan kong mag-background check sa security ng eskwelahan ni Mayari, may napansin sila. Kanina pa. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago binitawan ni Cesar ang mga salitang nagpayanig sa buong mundo ni Dakila. Boss, may nagmamanman sa mga anak ninyo. Ang penthouse unit ay perpekto. Mula sa malawak na bintanang salamin, tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng Maharlika. Ang mga kasangkapan ay moderno at mamahalin. Laging may pagkain sa refrigerator. Ngunit para kay Amihan, ang lugar na ito ay hindi tahanan. Ito ay isang kulungang gawa sa ginto at salamin. Ang bawat araw niya ay pare-pareho. Gigising siya sa isang kama na malamig at malawak. Titingnan niya ang kanyang telepono. Umaasang may mensahe mula kay Yaya Biyaya tungkol sa mga bata. Ngunit wala. Ang telepono niya ay binabantayan. Ang bawat galaw niya sa loob ng unit ay naoobserbahan ng mga taong pinagkakatiwalaan ni Gahom na nakapwesto sa gusali. Malaya siyang gawin ang lahat basta't hindi siya lalabas ng walang pahintulot. Ang pagsisisi ay isang lason na dahan-dahang kumakain sa kanyang kaluluwa. Gabi-gabi, sa kanyang pag-iisa, niyayakap niya ang isang unan at iniisip ang kanyang mga anak. Ang halakhak ni Alapaap, ang mga tanong ni Mayari, ang init ng kanilang mga yakap. Ipinagpalit niya ang lahat ng iyon para sa ano? Para sa ilang sandali ng kislap at pansin sa isang kasino, isang bitag na perpektong inilatag ni Gahom para sa isang babaeng uhaw sa pagmamahal. Naaalala pa niya ang simula. Si Gahom ay isang kaibigan, isang taong nakinig sa kanyang mga hinanakit tungkol kay Dakila. Inalok siya nito ng isang mundo kung saan siya ang bida, hindi lang asawa ng isang CEO. At siya, sa kanyang kahinaan at kalungkutan, ay naniwala. Hanggang sa huli na ang lahat. Ang mga panalo ay naging utang. Ang pagkakaibigan ay naging pagbabanta. At siya ay naging isang tau-tauhan sa kanyang laro ng paghihiganti. Ang tunog ng susi sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Naramdaman niya ang pamilyar na panlalamig ng kanyang mga kamay. Pumasok si Gahom, may daladalang ngiti na hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Kamusta ang magiging biyuda ng taon? Bati nito, ang boses ay puno ng pang-uuyam. Naupo ito sa sofa na para bang siya ang hari ng lugar. Malapit na ang huling pagdinig. Siguraduhin mong handa ka na sa iyong huling pag-arte. Hindi sumagot si Amihan. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy ni Gahom. Pagkatapos nito, kapag nasira na si Dakila at ang pangalan ng mga Monteverde, bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka sa ibang bansa. Malayo sa lahat ng ito. At ang mga anak ko? Sa wakas, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na magtanong. Ang boses ay halos pabulong. Ang ngiti ni Gahom ay naglaho.
Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapabigat sa hangin. Ang mga bata ay mananatili dito. Sila ang aking insurance. Sila ang sisigurado na hindi ka gagawa ng anumang katangahan. Hindi! Umiling si Amihan. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Iyon ang usapan. Sabi mo, ako ang gumagawa ng usapan dito. Putol ni Gahom. Ang boses ay biglang tumigas. Nakita ni Amihan ang tunay na kulay ng halimaw sa likod ng maskara. Akala mo ba hahayaan kitang mabuhay ng payapa kasama sila? Sila ang huling baraha ko, Amihan. Ang alas na sisigurong gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Para patunayan ang kanyang punto, kinuha ni Gahom ang kanyang telepono. Ipinakita niya ang screen kay Amihan. Ang puso ni Amihan ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo, ngunit malinaw. Si Mayari at Alapaap naglalakad palabas ng eskwelahan kasama si Yaya Biyaya. Sa likod nila, sa kabilang kalsada, may isang itim na van na nakaparada. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas, sapat para makita ang anino ng isang taong may hawak na kamera. Naramdaman niya ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Hindi na ito isang simpleng pagbabanta. Ito ay isang katotohanan. Binabantayan sila. Anumang oras, kaya silang kunin. Ngayon, sabi ni Gahom, ibinubulsa ang telepono. Umarte ka ng maayos sa korte at baka payagan kitang makita sila sa Pasko. Pero isang maling salita lang, Amihan. At baka hindi mo na sila makita kahit kailan. Pagkaalis ni Gahom, bumagsak si Amihan sa sahig, humahagulgol. Ang lahat ng pag-asang natitira sa kanya ay naglaho. Si Gahom ay hindi kailanman titigil. Kahit na manalo sila sa kaso, habang buhay siyang magiging bilanggo nito. Ang kanyang mga anak ay habang buhay na magiging insurance nito. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang bagong damdamin ang sumibol. Isang damdaming mas matindi kaysa sa takot. Katapangan. Ang katapangan ng isang inang wala nang maaaring iwalan pa. Kung mamamatay siya, mamamatay siyang lumalaban. Tumayo siya, pinunasan ng kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong determinasyon. Kailangan niyang makagawa ng paraan. Isang huling, desperadong baraha. Kinabukasan, nagpanggap siyang masunurin. Nag-order siya ng pagkain online at kinausap ng matamis ang concierge sa intercom para kunin ito. Ngunit kasama ng bayad, may isang maliit na sobre siyang isinilid. Isang sobreng nakapangalan kay Yaya Biyaya na may address ng Villa Esperanza. Isang regalo daw para sa kanyang tapat na kasambahay. Ang mga bantay ni Gahom ay hindi ito pinansin. Dumating ang gabi. Si Yaya Biyaya, na nag-aalala sa katahimikan ni Amihan, ay nagulat nang makatanggap ng isang maliit na padded envelope. Nagtataka niya itong binuksan. Sa loob, may isang bagay na pamilyar. Isang luma at murang hair clip na may disenyong paru-paro. Ang paboritong hair clip ni Amihan noong dalaga pa ito, isang bagay na itinago niya bilang alaala. Kasama nito ay isang maliit at nakatuping papel. Binuksan ito ni Yaya Biyaya. Nakasulat dito ay iisang salita lamang. Isinulat ng nanginginig, ngunit may diin. Tulungan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, pumasok si Dakila sa opisina ng kanyang abogado na may daladalang pag-asa. Mahigpit niyang hawak ang isang hard drive na naglalaman ng kopya ng video mula sa tablet. Ang kanyang alas, ang kanyang sandata, ang katotohanang magpapalaya sa kanila. Ito na, sabi niya. Inilalapag ang drive sa makintab na lamesa. Tapos na ang laro ni Gahom. Ang video na ito ang magpapatunay sa lahat. Tiningnan ng kanyang abogado, si Attorney Mendoza ang drive, ngunit hindi nito ibinahagi ang sigla ni Dakila.
Ang mukha nito ay seryoso. Ang mga balikat nito ay mabigat. May ibinigay itong isang folder kay Dakila. Sana nga ganoon kadali, Dakila, malungkot na sabi ng abogado. Pero mas mabilis silang kumilos. Kaninang umaga lang, nag-file sila ng mosyon. Binuksan ni Dakila ang folder. Ang mga legal na terminong nakasulat doon ay tila isang ibang lengguwahe, ngunit ang ibig sabihin ng mga iyon ay malinaw na parang sikat ng araw. Isang mosyon para i-dismiss ang anumang video evidence bilang digitally manipulated o isang deepfake. Deepfake? Hindi makapaniwalang tanong ni Dakila. Alam nating pareho na totoo iyon. Alam natin, pagsang-ayon ni Attorney Mendoza, pero ang korte ay hindi. At naghanda sila. Mayroon silang eksperto na handang tumestigo na ang video ay maaaring pekein. Magaling sila, Dakila. Inunahan nila tayo. Gagamitin nila ang yaman mo laban sa'yo. Sasabihin nilang kaya mong bayaran ang sinuman para gumawa ng ganoong klaseng video para sirain si Amihan. Ang pag-asang dala ni Dakila ay unti-unting natunaw, napalitan ng nagyayelong takot. Ang kanyang alas ay biglang naging isang barahang walang kwenta. Gahom was always one step ahead. May isa pa, dagdag ng abogado, ang boses ay mas mabigat pa. Nag-file din sila ng request para sa isang temporary restraining order laban sa'yo. Ano? Anong basihan nila? Sinasabi nilang sinusubukan mo umanong i-manipulate si Mayari, na ang biglaan mong pagiging mabuting ama ay nagdudulot ng emotional distress sa mga bata. Gagamitin nila ang testimonya ng social worker mula sa visitation para sabihing sinusubukan mong impluwensyahan ang mga anak mo laban sa kanilang ina. Napahawak si Dakila sa kanyang ulo. Ang bawat mabuting bagay na sinubukan niyang gawin ay binabaluktot para maging isang sandata laban sa kanya. Ang kanyang pagtatangkang kumonekta sa kanyang mga anak ay ngayon isang krim sa mata ng batas. Umuwi siya sa Villa Esperanza na parang isang sundalong sugatan mula sa isang digmaang hindi niya maintindihan. Ang ebidensya niya ay walang silbi. Ang kanyang mga motibo ay kinwestiyon. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang mga anak ay ginagamit laban sa kanya. Habang nakaupo siya sa kadiliman ng kanyang study, napapaligiran ng mga larawan ng isang masayang pamilyang hindi na nag-e-exist. May kumatok sa pinto. Hindi ang mahinang katok ng isang kasambahay, isang malakas at formal na katok. Pagbukas niya ng pinto, 2 pulis na nakauniforme ang bumungad sa kanya. Mr. Dakila Monteverde? Tanong ng isa. Ang boses ay walang emosyon. Tumangulang si Dakila. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. May dala po kaming court order para sa inyo. Iniabot ng pulis ang isang nakatuping papel. Nanginginig ang mga kamay ni Dakila habang binubuksan ito. Ang mga salitang nakasulat ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Restraining order. Ipinag-uutos na si Dakila Monteverde ay hindi maaaring lumapit sa kanyang mga anak na sina Mayari at Alapaap Monteverde sa distansyang mas mababa sa 100 metro. Ipinagbabawal ang anumang uri ng komunikasyon hanggang sa susunod na pagdinig. Bumagsak siya sa pinakamalapit na upuan. Ang papel ay lukot sa kanyang kamay. Ito na ang dulo. Kinuha na nila ang lahat. Ang kanyang pera, ang kanyang asawa, ang kanyang dangal, at ngayon, ang kanyang mga anak. Pati ang karapatan niyang makita sila kahit sa loob ng isang artificial na silid ay ipinagkait na sa kanya. Napapikit siya at isang luha ng purong sakit at pagkatalo ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Nawala na ang lahat. Talo na siya. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Si Yaya Biyaya. Sinagot niya ito. Ang boses niya ay paos. Hello? Sir. Sir Dakila. Ang boses ni Yaya Biyaya sa kabilang linya ay nanginginig, puno ng takot at pag-apura. Yaya, anong nangyari?
Ayos lang ba ang mga bata? Agad na tanong ni Dakila. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ayos po sila, sir. Pero may, may natanggap po ako. Nauutal na sabi ng matanda. Galing po kay Ma'am Amihan. Napaupo ng tuwid si Dakila. Anong natanggap mo, Yaya? Isang maliit na pakete po. Nasa loob po ang luma niyang hair clip at may kasamang sulat. Isang salita lang po ang nakasulat. Anong nakasulat, Yaya? Sabihin mo sa akin. Narinig ni Dakila ang malalim na paghinga ng matanda sa kabilang linya bago nito binigkas ang salitang babago sa lahat. Ang nakasulat po, tulungan. Ibinaba ni Dakila ang tawag. Tinitigan niya ang restraining order na hawak ng kanyang isang kamay, isang simbolo ng kanyang kabuuang pagkatalo. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang salitang binigkas ni Yaya Biyaya, isang maliit na kislap ng apoy sa gitna ng kadiliman. Nasa bingit siya ng pagkatalo. Wala na siyang ebidensya, wala na siyang karapatan. Ngunit meron siyang isang bagay na natitira, isang pakiusap mula sa babaeng sumira sa kanya, isang huling baraha na kailangan niyang pagpasyahan kung pagkakatiwalaan niya ba o hindi. Ang hangin sa loob ng korte ay mas mabigat at mas malamig kaysa dati. Ito na ang araw ng huling pagdinig. Ito ang araw na matatapos ang lahat. Naupo si Dakila sa kanyang pwesto. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na naghihintay ng kanyang sentensya. Ang restraining order ay nangangahulugang hindi niya maaaring tingnan ng matagal ang kanyang mga anak na nakaupo sa likod kasama si Yaya Biyaya. Ngunit sa bawat pagkakataon, sumusuluyap siya. Nakikita niya si Mayari na mahigpit na nakakapit sa braso ng kanilang yaya, ang muka ay blangko. Si Alapaap naman ay tila mas lalong lumiit. Sila ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit siya naroon. Sa kabilang panig, nakaupo si Amihan sa tabi ni Gahom Alquiza at ng kanilang abogado. Mukha siyang manika, maganda, perpekto, ngunit walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Ngunit paminsan-minsan, sumusulyap ito sa direksyon ng mga bata. Isang sulyap na puno ng sakit at pangungulila. Nagsimula ang pagdinig. Gaya ng inaasahan, ginamit ng kampo ni Gahom ang lahat laban kay Dakila. Inilatag nila ang mga argumento tungkol sa deepfake video sa pananamanipula ni Dakila sa mga anak. Si Attorney Mendoza ay buong tapang na lumaban, ngunit para silang isang maliit na bangkang sinasalpok ng isang dambuhalang alon. Dumating ang oras para sa huling testimonya. Tinawag sa witness stand si Amihan Monteverde. Ang bawat hakbang niya patungo sa unahan ay tila isang martsa patungo sa kanyang sariling kamatayan. Umupo siya at sa ilalim ng gabay ng kanyang abogado, inulit niya ang mga kasinungalingang matagal na nilang pinraktis. Ang kanyang boses ay kalmado, halos mekanikal, ngunit napansin ni Dakila ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Yengkona Monteverde? Tanong ni Attorney Salcedo sa pagtatapos ng kanyang direktang pagsusuri. Upang maging malinaw sa korteng ito, ano ang nais ninyong mangyari? Huminto si Amihan. Sa isang saglit, tila siya nag-alinlangan. Tumingin siya sa direksyon ni Gahom. Nakita ni Dakila ang halos hindi mapansing pagtango nito, isang senyales, isang utos. Ang nais ko po ay ang permanenteng kustodiya ng aking mga anak. Sagot ni Amihan. Ang boses ay tila nagmula sa malayo. At nais ko pong maprotektahan sila mula sa kanilang ama. Naramdaman ni Dakila ang pagbaon ng mga salitang iyon sa kanyang dibdib. Kahit na alam na niya ang katotohanan, masakit pa ring marinig. Walang nang karagdagang tanong, Your Honor. Sabi ni Attorney Salcedo, puno ng kumpiyansa. Cross-examination? Tanong ng hukom kay Attorney Mendoza. Tumayo ang abogado ni Dakila. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang senyas ang ginawa ni Dakila. Umiling siya. Hindi ito ang paraan. Ang pag-atake kay Amihan
ay hindi magbubunga ng kahit ano. Kailangan niyang magtiwala. Kailangan niyang sumugal sa iisang salitang ipinadala nito. Tulungan. Wala po kaming tanong, Your Honor, sabi ni Attorney Mendoza na nagulat ngunit sumunod sa kliyente. Nakahinga ng maluwag si Gahom. Ngumisi ito. Tapos na ang laban. Panalo na sila. Nang akmang bababa na si Amihan sa witness stand, tumayo si Dakila. Your Honor, mayroon po akong isang huling kahilingan, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang ama. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maging ang hukom ay nagulat. Ano yon, Mr. Monteverde? Nais ko lang pong bigyan ng pagkakataon ang asawa ko na tingnan ang aming mga anak. Sabi ni Dakila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amihan. Tingnan sila ng mabuti, hindi bilang mga ebidensya sa kasong ito, kundi bilang mga anak na nagmamahal sa kanya. Isang katahimikan ang bumalot sa korte. Si Gahom ay nagulat. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang kahilingan ay hindi pangkaraniwan, ngunit hindi rin labag sa batas. Pinahihintulutan, sabi ng hukom. Lumingon si Amihan. Ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon ay direktang tumama sa mga mata ng kanyang mga anak. Nakita niya si Alapaap na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. At nakita niya si Mayari. Hindi ito galit. Hindi ito nanunumbat. Ang mga mata ng kanyang panganay ay puno ng luha, puno ng pangunawa, at puno ng isang tahimik na pakiusap. Kaya mo yan, Mami. Isang bagay sa loob ni Amihan ang nabasag. Ang pader ng takot na matagal nang bumabalot sa kanyang puso ay gumuho. Ang mga pagbabanta ni Gahom, ang mga kasinungalingan, ang kulungang ginto, lahat ay nawalan ng kapangyarihan sa harap ng tingin ng kanyang mga anak. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya pabalik sa hukom at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Your Honor, nagsinungaling po ako. Ang apat na salitang iyon ay parang isang pagsabog. Nagulat si Atty. Salcedo. Nanlaki ang mga mata ni Gahom. Maging si Dakila ay nakaramdam ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Lahat po ng sinabi ko, lahat po iyon ay kasinungalingan. Pagpapatuloy ni Amihan, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Pinakakawalan ang lahat ng katotohanang matagal niyang kinimkim. Hindi po masamang ama si Dakila. Nagkulang po siya, oo. Pero hindi niya kami sinaktan. Ako po ang nagkamali. Sinimulan niyang isalaysay ang lahat. Ang pagkabaon niya sa utang sa kasino ni Gahom, ang paggamit nito sa kanyang kahinaan, ang mga pagbabanta sa buhay ng kanyang mga anak. Ang bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon kay Gahom sa kanyang kinauupuan. Ang video na sinasabi nilang peke. Totoo po yun, Your Honor. Humagulgol si Amihan. Bawat salita doon ay totoo. Pinilit niya ako. Tinakot niya ako. Sinabi niyang sasaktan niya ang mga anak ko kung hindi ko siya susundin. Ang buong korte ay natigilan. Ang mga salita ni Amihan na puno ng sakit at katotohanan ay hindi maikakaila. Pinatunayan nito ang lahat. Sinungaling. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa lahat. Tumayo si Gahom. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Ang kanyang maskara ng pagiging isang maginoo ay tuluyan ng nalaglag. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Huwag kayong maniwala sa kanya. Baliw ang babaeng yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pagsabog ay ang huling kumpirmasyon na kailangan ng korte. Order! Order in the court! Sigaw ng hukom. Sheriff, escort Mr. Alquiza out. 2 pulis ang mabilis na lumapit kay Gahom. Nagpumiglas ito, ngunit wala siyang nagawa. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy na nakatuon kay Dakila.
isang huling pangako ng paghihiganti. Pagkatapos, tumingin ang hukom kay amihan, na ngayon ay umiiyak nang walang tigil sa witness stand. Ang tingin ng hukom ay hindi na puno ng pagdududa, kundi ng habag. Ang katotohanan, sa wakas, ay lumabas na. Nang kinaladkad si Gaho Malquiza palabas ng korte, tila isang mabigat na kumot ng kadiliman ang inalis mula sa silid. Ang tensyon na bumalot sa lahat sa loob ng maraming linggo ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng mga bulungan at paghikbi ng kaginhawaan. Ang hukom, matapos ibaba ang kanyang martilyo, ay nagdeklara na ang kaso ng diborsyo ay ibinabasura dahil sa panloloko at pamimilit. Ang pansamantalang restraining order ay inalis at ang buo at solong kustodya ng mga bata ay ipinagkaloob kay Dakila Monteverde. Ngunit hindi narinig ni Dakila ang mga huling salita. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 3 tao lamang na nasa likurang bahagi ng korte. Naramdaman niya ang isang tapik sa balikat mula sa kanyang abogado, isang tapik ng pagbati, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Nakita niya si Yaya Biyaya na umiiyak sa tuwa. Nakita niya si Alapaap na nakatingin sa kanya, ang mga matay malaki at puno ng pag-asa. At nakita niya si Mayari. Tumayo ang kanyang panganay, ang mga matay namumugto, ngunit may isang maliit na ngiting matapang. Nang nasa harap na nila siya, lumuhod si Dakila hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Binuksan niya lang ang kanyang mga bisig. Sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo ng takot at distansya ay gumuho. Sumubsob sa kanyang dibdib si Mayari at Alapaap. Niyakap niya sila ng mahigpit, sa paraang hindi niya pa nagagawa noon. Naramdaman niya ang kanilang maliliit na katawan na nanginginig sa pag-iyak. Isang iyak hindi ng lungkot, kundi ng paglaya. Dito, sa sahig ng korte, sa gitna ng mga nagmamasid, umiyak din si Dakila. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagsisisi. Ito ang unang pagkakataon na niyakap niya sila nang walang takot, walang pag-aalinlangan. Ito ang kanyang tagumpay. Pagkatapos ng ilang sandali, isang court officer ang marahang lumapit. Mr. Monteverde, si Mrs. Monteverde po, nais kayong makausap bago siya dalhin para sa karagdagang pagtatanong. Tumango si Dakila, hinalikan niya ang kanyang mga anak sa noo. Hintayin niyo lang si Papa dito, kasama si Yaya, okay? Babalik ako agad. Iniwan niya sila sa pangangalaga ni Yaya Biyaya at sumunod sa officer papunta sa isang maliit na consultation room. Doon, nakaupo si amihan, mag-isa. Wala na ang kanyang mga mamahaling damit at perpektong ayos. Nakasuot na lamang siya ng simpleng damit at ang kanyang mukha ay walang kolorete. Bakas ang mga tuyong luha. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Dakila ang tunay na amihan sa kanyang mga mata. Isang amihan na pagod at nasaktan, ngunit sa wakas ay malaya. Naupo siya sa tapat nito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang mabigat na kalungkutan. Patawad, basag ni amihan sa katahimikan. Ang boses ay paos. Patawad sa lahat, Dakila. Tinitigan siya ni Dakila. Ang galit na dati niyang naramdaman ay wala na. Ang natira na lang ay isang malalim na awa at, sa isang sulok ng kanyang puso, pag-unawa. Ako rin, sagot niya, at nagulat si amihan sa kanyang mga sinabi. Patawad, nagpabaya ako. Sa mga salitang yon, muling tumulo ang mga luha ni amihan. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko rin, putol ni Dakila. Ang boses ay puno ng katapatang ngayon niya lang natagpuan. Iniwan kitang mag-isa sa loob ng bahay na ako mismo ang nagtayo. Binigyan kita ng lahat ng bagay, pero ipinagkait ko sa iyo ang tanging bagay
na kailangan mo. Ang oras ko, ang ako. Ginawa kong perpekto ang hawla, pero hawla pa rin yon. At nang may nagbukas ng pinto, kahit na demonyo pa siya, lumabas ka. Ito ang katotohanang natutunan niya sa pinakamasakit na paraan. Kailangan ko nang harapin ang mga kasalanan ko. Sabi ni Amihan, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang pagnanakaw, kailangan kong pagbayaran yon. Tumango si Dakila. Gagawin namin ang lahat para tulungan ka. Pero ngayon, ang mahalaga ay ang mga bata. Kailangan ka pa rin nila bilang ina nila. Ito ang kanilang kasunduan. Walang nang pagbabalik sa dati. Ang pag-ibig na minsan nilang pinagsaluhan ay nasira na. Ngunit ang pagiging magulang nila ay mananatili habang buhay. Nag-usap sila hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong may iisang responsibilidad, ang kapakanan ng kanilang mga anak. Pagkatapos ng usapan, tumayo si Dakila. Bago siya umalis, huminto siya sa may pinto. Mag-iingat ka, Ami. Paglabas niya, bumalik siya sa kanyang mga anak. Ang bigat sa kanyang dibdib ay gumaan. Tapos na ang isang kabanata. Hinawakan niya ang kamay ni Mayari at binuhat si Alapaap. Magkakasama silang naglakad palabas ng madilim na gusali ng korte at lumabas sa nakakasilaw na sikat ng araw. Tumingin si Dakila sa kanyang dalawang anak, ang kanyang tunay na yaman, ang kanyang nag-iisang mundo. Saan niyo gustong pumunta? Tanong niya. Isang simpleng tanong na may malalim na kahulugan. Sa unang pagkakataon, ang kanilang sagot ang magiging pinakamahalagang bagay sa kanyang agenda. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marangyang Villa Esperanza na may mga marmol na sahig at matataas na pader ay isa na lamang alaala. Ang malaking bahagi ng shares ni Dakila sa Monteverde Global Holdings ay naibenta na. Ang dating bilyonaryong CEO na ang mundo ay umiikot sa stock market at mga kontrata ay wala na rin. Ang pumalit sa kanya ay isang simpleng ama na nakatira sa isang bahay na sapat lang ang laki para sa kanilang tatlo. Ang bahay ay walang malawak na hardin, ngunit meron itong bakuran kung saan amoy ang bagong tabas na damo. Ang mga dingding ay hindi pinalamutian ng mga mamahaling pinta, kundi ng mga makukulay na guhit ni Mayari at Alapaap. Ang katahimikan dito ay hindi nakakabingi. Ito ay puno ng halakhak at tunog ng naghahabulang mga paa. Isang hapon, habang papalubog na ang araw at kulay kahel na ang langit, nasa labas silang tatlo. Si Alapaap, na ngayon ay mas malusog at masigla, ay nakaupo sa damuhan, pumapalakpak habang sumisigaw. Kaya mo yan, ate. Go, Ate Mayari. Si Mayari naman ay nasa ibabaw ng isang kulay asul na bibisikleta. Ang kanyang mukha ay pinaghalong determinasyon at kaunting takot. Sa likod niya, nakahawak sa upuan ng bisikleta, ay si Dakila. Okay, handa ka na? Tanong ni Dakila. Ang boses ay kalmado at puno ng pag-iengganyo. Diretso lang ang tingin, anak. Huwag kang titingin sa paa mo. At huwag kang titigil sa pagpadyak. Papa, paano kung mahulog ako? Nanginginig na tanong ni Mayari. Ngumiti si Dakila. Isang nangiting totoo at mainit. Hindi ka mahuhulog kasi nandito ako. Hindi kita bibitawan. At nagsimula sila. Marahan sa simula, tumatakbo si Dakila kasabay ng bisikleta. Ang tawa ni Alapaap ang nagsilbing musika sa kanilang likuran. Naramdaman ni Dakila ang bahagyang pag-angat ng kanyang puso. Ito, ang mga sandaling ito, ang pawis sa kanyang likod, ang bigat sa kanyang mga binti, ang tuwa sa boses ng kanyang mga anak. Ito ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Nang maramdaman niyang balanse na si Mayari, dahan-dahan, unti-unti niyang binitawan ng bisikleta. Sa unang 2 segundo, hindi ito namalayan ng bata. Patuloy lang ito sa pagpadyak, ang muka'y nakatingin sa unahan. Papa! Papa! Tingnan mo! Hindi mo na ako hawak! Sigaw ni Mayari
Ang boses ay puno ng pagkamangha at tagumpay. Sa sobrang tuwa, napalingon ito sa kanya at sa isang iglap, nawalan ito ng balanse. Gumewang ang bisikleta at bumagsak sa malambot na damuhan. Ngunit bago pa man tumama ang luha, nandoon na si Dakila. "Okay ka lang?" tanong niya, tinutulungang bumangon ng anak. Imbes na umiyak, tumawa si Mayari. "Opo, Papa. Nakaya ko. Kahit saglit lang." Tumawa rin si Dakila. "Oo, anak. Nakaya mo." Sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang numero mula sa kanyang nakaraan. Ang pangalan sa screen, Alejandro Suarez, isang dati niyang kasosyo sa negosyo. Sandali siyang nag-alinlangan bago ito sagutin. "Dakila, long time no hear." Masiglang bati sa kabilang linya. "Mayroon akong bagong proyekto, a multi-billion peso real estate development. Ikaw agad ang naisip ko. This is your world, man. We need your brain. What do you say?" Napatingin si Dakila sa kanyang mga anak. Si Mayari na pinapagpaga ng sarili, handa nang sumubok muli. Si Alapaap na tumatakbo palapit para yakapin ang kanyang ate. Isang multibilyong proyekto. Ang lumang Dakila ay tatalon sa pagkakataong ito nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ang bagong Dakila ay may ibang prioridad. Ngumiti siya. "Salamat sa alok, Alex. Pero pasensya na." "Ano? Sigurado ka? This is a once-in-a-lifetime deal, Dakila." Tumingin si Dakila sa papalubog na araw, sa dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang tunay na yaman. "May mas importante kasi akong meeting ngayon." Sagot niya, ang boses ay kalmado at sigurado, at ibinaba niya ang tawag. Ibinulsa niya ang telepono, kasabay ng pagbaon sa limot sa kanyang nakaraan. Lumapit siya sa kanyang mga anak, na ngayon ay nagtatawanan na sa damuhan. Umupo siya sa tabi nila at niyakap silang pareho. Ang amoy ng pawis at damo, ang init ng kanilang maliliit na katawan, ang tunog ng kanilang mga halakhak habang papalubog ang araw. Ito ang kanyang bagong boardroom. Ito ang kanyang bagong kontrata. Ito ang kanyang tunay na yaman. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Dakila Monteverde na siya na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang kwento ni Dakila ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, sa bangko, o sa taas ng posisyon sa isang kumpanya. Ang tunay na yaman ay nasa mga sandaling ating inilalaan para sa ating mga mahal sa buhay. Ito ay nasa init ng yakap, sa lakas ng halakhak, at sa kapayapaang dulot ng pagiging isang tunay na pamilya. Ang pagiging isang magulang ay hindi lamang pagbibigay ng pangangailangan, kundi pagbibigay ng sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Dakila at Amihan? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil mahalaga po sa amin ang inyong opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.